So what's up? Good morning po sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan po na inyong inilalagay sa comment section. So araw-araw ko po yung tinitingnan, araw-araw ko po yung i-check para masigurado natin na wala tayong mapapalampas na kahit na isang katanungan kapag naglagay kayo dyan sa comment section. Kaya mga kamanok, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na isa ka rin sa libo-libo na natulungan ko dito, sa lahat ng aking mga recommendations na ibinigay. So wag niyo naman po sanang kalimutan, okay, na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin sa ilalim, dyan sa comment section ng sarili mong katanungan. Kaya mga kamamay, mga kamanok, kung kayo po ay nakapag-subscribe na at nakapag-like at nakapag-comment, simulan na po natin ang ating mga sagutan sa inyong mga bawat katanungan. Okay? So ang una pong katanungan ay galing kay Shakil Leye. Ayan, so kamamay, tanong ko lang po, kung saan ba mas nai-stress ang ating mga manok? Tuwing tag-ulan ba o sa sobrang init? Actually, lahat po ng sobra hindi po maganda sa ating mga alaga. Yung sobrang init, hindi rin po maganda. Yung sobrang lamig naman, tapos maulan, hindi rin po maganda. Lalo na po yung mahangin, hindi rin po maganda. Okay? Ang gusto po na klima ng ating mga alaga is yung banayad lamang po. Yung tipong hindi sobrang init, hindi rin naman sobrang ulan. Kasi po mga kamanok, tingnan po ninyo, pagdating sa breeding, halimbawa sa brooder, okay ngayon kasi medyo mainit. Kasi pagka mainit naman, pwede tayo maglagay ng electrolytes, nagiging okay sila, nakakapag-adjust yung kanilang katawan. Tingnan nyo, kapag ka naman sobrang ulan, yung mga sisiw nyo sa brooder, ang bilis namang tamaan ng sipon, konting lamig, okay, o kaya naman sunod-sunod na araw na umuulan, nagkakasakit kagad, nagkakasipon, halos araw-araw ka na nagbigay ng antibiotic. Yung mga sisiw mo, napurga na ng antibiotic. Di ba mahirap din po mga kamanok? So, pag sobrang init naman, nagkakaroon din ng minsan ng sobrang init na pangangatawan. Yung iba minsan naglalaway, yung iba minsan sinisipon din, yung iba naman minsan makikita mo na lang, mapaparalyze na lang yung kanilang binte, o yung iba naman makikita mo mahihit stroke na lang. So, wala akong tulak kabigin. Okay, sa parehas na klima, nagiging stressful ang ating mga alaga. So, anong dapat gawin? So, tayo po yung mag-a-adjust. Kung masyadong mainit ang panahon, so bigyan natin sila ng masisilungan. O kaya naman sa brooder natin, kapag masyadong mainit o mababa yung ceiling, lagay natin ng pwedeng dahon ng saging. Basta yung alam natin na makakapag-relax po sila, gawan po natin ng paraan. O halimbawa, tag-ulan, sa brooder natin, maglagay tayo ng ilaw. Merong nabibiling bumbilya na walang ilaw Yung umiinit lang, hindi ko alam kung anong tawag doon. Parang heater. Okay, sinasaksak din po ito sa outlet. Tapos, magbibigay siya ng init. Pero siya, kulay itim. Pwede siya sa brooder para makatulog pa rin ng maayos yung inyong mga alagang sisiw. Sa tag-ulan, makakatulong po yun mga kamanok. Kasi ang hirap din talagang mag-breed Mag-breed kapag off-season. Di ba pag off-season, maulan? Pag off-season, kaya yung iba, kapag off-season na, hindi na nagbi-breed Kapag season ng breeding, saka sila, alam mo yon, saka sila talaga nagbi-breed ng nagbi-breed. Pag off-season, ayaw na nilang sumubok Ayaw na nilang mag-breed. Bakit? Kasi maraming sakit ang kahaharapin nila. Lalo-lalo na yung respiratory disease, sipon, halak, pisik. Kapag hindi mo natutukan yung mga sisiw mo, nako, uubusin yan. Pag ang isang sisiw naman talaga, pag nagkasakit, nagkasipon, damay-damay, hawa-hawa na yan. Kaya advice ko palagi sa inyo mga kamano, kapag season ng breeding, makisabay po kayo. Para sa ganon, wala kayong maging problema pagdating sa inyong mga alaga, mga sisiw. Mas mabilis ang paglaki, mas malusog yung mga alaga nyo kumpara sa, alam mo yun, sa tag-ulan. Napakahirap mag-breed pag tag-ulan. Hindi maaaring i-range kasi maulan. Hindi maaaring palabasin ng barn kasi maulan. Magkakasakit, magkakasipon. Ang hirap gamutin kapag ang inyong mga alaga tinamaan ng kuraysa, tinamaan ng sipon. Nako, diyan na kayo mag-i-start na magkal, pa isa-isa hanggang sa konti na lang ang matira. Tapos ang matitira pa, yung hindi nyo gusto ang itsura. Tapos kung ano pa yung magaganda, sila pang tatamaan ng sakit, di ba? Nakakapanghinaya. Tapos yung mahangin naman, nakaka-stress din po pagka mahangin. Ang ating mga sisiw, hindi rin po, makalusot. Hindi rin po lumaki ng maayos kapag mahangin. Ang ating mga stags, ganun din po. Especially yung ating mga brood hens, ayaw din po mangitlog kapag mahangin. Mas gusto pa nila mangitlog kapag mainit.
Kasi yung body heat na kukuha nila, mas mabilis mag-produce ng itlog kumpara sa mahangin. Kaya para sa akin, lahat naman ng season, alam mo yun, challenging eh. So tayo na lang talaga yung bahalang gumawa ng paraan, adjustments, para tayo ay makapag-breed, makapagpalaki ng maayos. Hindi naman po pwede mga kamanok na pag nag-breed tayo, bahala na kayo dyan. Kailangan pa rin ng supervision natin. Okay, kailangan pa rin ng guide. Kailangan pa rin ng tulong natin sa ating mga alaga. Lagi dapat tayong nandyan. Yung iba nga, kapag mainit, naglalagay pa ng sprinkler eh. Yung tubig na naikot na ganun, para lang lumamig ang paligid, para lang hindi hingalin yung ating mga alaga. Okay? So sa madaling sabi, wala akong tulak kabigin, lahat ng panahon talagang challenging. Talagang kung hindi ka tututok, talagang kung hindi mo sila gagabayan, alam mo na kung ano man ang mangyayari. Anytime, nandiyan ang aksidente, anytime, nandiyan ang sakit, anytime, nandiyan ang kung ano pa mang trouble, basta nandiyan kayo sa wastong kaalaman na inyong bitbit baot, alam nyo kung paano mag-a-adjust sa kung ano mang problema ang dumating. So, yun lang mga kamanok ang aking advice kay Shakil Leye. Ayan. So, next question, galing kay Marion Nilo Lipata. Pwede po bang paghaluin ang Vitamax at Hyper B12? So mga kamanok, hindi ko po ini-advise palagi sa inyo nung magme-mekos-mekos kayo ng iba't ibang mga injectable supplements. Huwag na po mga kamanok kasi po yun ay pinag-aralan. Kinuha po nila yung tamang dosage mismo kung gano'ng karami ang dapat ibigay sa ating mga alaga. Tapos bigla na lang po tayo makakaisip na paghahalu-haluin po natin. Hindi po natin masasabi kung ano pong meron kapag pinaghalo po natin. Wala pong scientific na pag-aaral, wala pong basis pagdating sa, alam mo yun, sa ating mga alaga kung maganda ba ito, ano. Kaya hindi ko po nare-recommend sa inyo, mga kamanok, na gumamit kayo ng mga mekos-mekos na suplemento dahil sa may magandang benefits ito, paghahaluin nyo, saka nyo ibibigay. Kasi po mga kamanok, baka po mamaya mapataas ang dosage sa inyong mga alaga, hindi po maging maayos. Sa halip na mag-benefits ang inyong mga alaga sa mga injectable supplements, ma-stress po ito. Baka po magka-problema sa vital organs at kapag nangyari, wag naman sana, kahit anong kain ng manok mo, ayaw tumaba. Kahit anong kain ng manok mo, parang walang nangyayari sa kanyang pangangatawan. Makikita mo, mas nai-stress, namamayat, namumutla. Bakit? Kasi nagka-problema yung kanyang vital organs, especially yung kanyang atay at kidney na siyang sumasala ng lahat ng kung anumang mga suplementong ibibigay mo sa kanila. Lahat po ng sobra dumadaan po yan sa vital organs, sa kidney at sa atay. Once na yun po yung sobra na yun ay palagi pong dumadaan sa kanya, nagkakaroon po ng failure. At pag nag-failure po yun, sa manok po, walang dialysis. Okay? Kung makikita mo yung manok mo, hindi po naging maganda yung, alam mo yun, yung feedback nung ginawa mong paghahalo ng Vitamax at ng Hyper B12, sayang lang po. Kaya hanggat maaari ang advice ko po mga kamanok, huwag nyo na pong gawin yung mekos-mekos na ganyan. Kaya nga po, gumagawa na po ang iba't ibang manufacturer ng mga injectable supplements para maibigay po sa inyo at maibigay sa ating mga alaga yung maayos na benefits ng mga injectable supplements na to. Pili na lang po kayo ng kung ano mang hiyang para sa inyo. Mas sigurado, mas magbe-benefits po ang inyong mga alaga. Okay? So, next question po tayo dito. Galing po kay Luis Cruz. Idol, yung 3 months ba pwede nang i-fasting? 3 months old na baby stag, pwede na po ba natin itong i-fasting? Pag sinabi pong fasting mga kamanok, atin po silang i-skip. I-skip po natin ang kanilang pagkain. Ibig sabihin, kung 2 times per day kayo nagbibigay, umaga at hapon, pag sinabing fasting, dapat kasi 1 araw yan. 1 araw na walang pagkain sila. Pero ginagawa na lang po natin na 1 meal na lang po ang ating ini-skip for the fasting time. So, sa matatandang manok, sa magugulang na manok, pwede po ito para po makatulong na tumaas ang appetite at hindi mawala po yung gana nila sa pagkain. Pero kapag mga baby stag na ganito, ang advice ko po is bawasan nyo lang po yung pagkain. Huwag nyo pong munang ipa-fasting. Kasi talagang big deal po sa katawan ng inyong mga baby stag pag po ipinasting po ninyo ang kanilang pagkain. Pag hindi nyo po agad sila nabigyan. Kasi po napakabilis pa po ng kanilang panunaw eh. Okay, saglit lamang po makikita nyo. Halimbawa, busog na busog siya sa umaga. Pagdating nila ng tanghali, kita mo empty na. Kaya yung iba nagbibigay pa ng snacks sa tanghali. Okay?
So, advice ko po pagka mga ganyang baby stag, 3 months old, 4 months old, huwag nyo muna pong i-fasting. Okay? Medyo mahapdi po ito sa tiyan ng ating mga alagang baby stag kapag na-fast po sila. So, nandun pa rin naman ang gana nila sa pagkain eh. So, ang gawin nyo lang po is medyo bawasan nyo lang po yung dami ng pagkain para sa ganun kahit paano mas tumaas yung appetite ng manok, mas mabilis siyang ma-empty at mas mabilis pong bumalik yung hunger ng manok at mapanatili nyo po ang appetite nila. So sa ngayon, yun lang po muna mga kamanok ang ating ilang mga kasagutan sa inyong mga katanungan and hopefully makatulong po ito sa ating bawat isang subscriber. So paano mga kamanok, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.